Naririnig natin ang pangalang Nichols tuwing tayo ay pupunta sa NAIA at nakikita sa mga karatula ng jeep sa Pasay. Ngunit nasaan na ba ito? At nakatayo pa ba ito? At sino naman si Villamor? Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa Kultura at Kasaysayan. Ang Nichols Field ay pinangalan sa isang naval officer ng Amerika na namatay sa Parañaque dahil sa heat stroke na si Captain Henry E. Nichols, ayon kay Lou Gopal at sa The Urban Roamer. Naging mahalaga ang Nichols Field sa labanan laban sa mga Hapon noong World War II. Ang mga eroplano na nakabase rito ay nakatulong sa labanan sa Bataan matapos masira ang kalahati ng mga eroplano ng mga Amerikano sa sorpresang pambobomba ng mga Hapon sa Clark sa Pampanga. Noong December 10, 1941, nilisan ng mga Amerikano ang Nichols Field at kalaunan naging base naman ng mga Hapon. Habang ginawang base ito ng mga Hapon, ang mga gerilyang Pilipino ay nagpapadala ng mga impormasyon sa mga Amerikano at kung ano ang mga ginagawa ng mga Hapones sa loob ng Nichols Field. Gumawa rin ng iba't ibang pananabutahe ang mga Pilipinong gerilya, tulad na lang ng paninira ng mga linya ng komunikasyon, pagkuha ng ammunition ng mga bala at pagsunog sa mga gasolina nila. At noong February 15, muli itong nabawi ng mga Amerikano. Nang mabawi ito mula sa mga Hapon, nakatulong ang Nichols Field sa pagpapalaya sa mga nakakulong sa Los Baños Internment Camp sa Laguna. August 19, 1945, nagkita ang mga opisyal ng Japan at si General Douglas MacArthur upang pag-usapan ang pagsuko ng Japan. 1982, pinalitan ito ng pangalan at ginawang Colonel Jesus Villamor Air Base. Bilang bahagi ng Bases Conversion and Development Act, may mga bahagi itong napunta sa NAIA, Newport City at Karatig Barangay. Ang buong pangalan ng Villamor Air Base ngayon ay Colonel Jesus Villamor Air Base. Si Jesus Villamor ay pinanganak noong November 7, 1914 sa Bangged, lalawigan ng Abra. Lumaki siya sa Maynila at nag-aral ng business sa De La Salle College, na ngayon ay DLSU. Sumali siya sa Philippine Army Air Corps Flying School noong 1936 at pinadala sa Amerika para mag-training. July 1941, kinuha ni General Douglas MacArthur ang mga pinakamagagaling na piloto sa Pilipinas at binuo ito ng 141 na Pilipino at Amerikanong fighter pilots at may 64 na eroplano. May mga senyales na mahihila na ang Amerika sa giyera noong 1941 at naging priority ang Air Corps sa lahat ng bahagi ng military. Matapos ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor sa Hawaii, sa loob lamang ng 10 oras ay inatake na rin ng Japan ang Pilipinas noong December 8, 1941. Mas marami ang bilang ng mga eroplano ng mga Hapon, 3,368 Nakijima Ki-27 at 1,700 Mitsubishi Ki-46 laban lamang sa 64 na eroplano ng mga Pilipino at Amerikano. At itong 64 na ito ay outdated pa. Mas high-tech ang gamit ng mga Hapon. Dahil sa biglang pag-atake ng mga Hapon sa Pilipinas, ay nasira ang karamihan ng mga eroplano ng Philippine Army Air Corps at ang natira lamang ay ang squadron ni Jesus Villamor at ang 6 nitong eroplano. Sunod-sunod ang mga pambobomba ng mga Hapon sa mga base sa Luzon mula December 10 hanggang December 12 sa Nichols Field, sa Camp Stotzenberg sa Pampanga, Camp John Hay sa Baguio City at sa Zablan Field sa Camp Murphy sa Quezon City, Port McKinley na ngayon ay Port Bonifacio at sa Navy Yard sa Cavite. December 10, 1941, nagkaroon ng dogfight sa himpapawid ng Zablan Field sa Camp Murphy kung saan napabagsak niya ang eroplano ng mga Hapon sa Marikina Valley. December 12, 1941, sinira ng mga Hapon ang Batangas Airfield na bahagi na ng Camp Malbar at labis sa binomba ang Batangas City. Ipinalipad niya ang kanyang 6 na eroplano upang labanan ng 54 na eroplano ng mga Hapon. Ginamit ng mga Pilipinong piloto ang Boeing P-26 fighter na may nickname na P-Shooter, parang Plants vs. Zombies lang, na isang matabang eroplano na mahirap paliparin. Mitsubishi Ki-46 naman ang gamit ng mga Hapon na mas moderno o mas high-tech, kung kaya nahirapan ng mga Pilipino. Ayon kay Christopher Passion ng University of the Philippines at sa Esquire Magazine na ang Mitsubishi Ki-46 ang ginamit ng mga Hapon habang ang iba naman sinasabi na Zero ang ginamit ng mga Hapon o ang Mitsubishi A6M. Nevertheless, mas moderno ang mga eroplano ng mga Hapon kaysa sa mga Pilipino. Nagtapos ang labanan sa pagkapanalo ng mga Pilipino laban sa mga pilotong Hapon. 3 ang natamaan nila
at 2 eroplanong Hapon ang napabagsak nila. Isa ang namatay sa hanay ng mga Pilipino na si Lieutenant Cesar Basa. Sa mga huling araw ng Disyembre 1941, inutusan ni General Douglas MacArthur na sirain ang mga natitirang eroplano at tumungo sa Bataan kasama ng USAPE si Villamor. Bago bumagsak ang Bataan, nakasakay si Villamor sa isang bangka or PT boat at nagtungo sa Australia sakay ng isang eroplano. December 22, 1941, ginawaran siya ng Distinguished Cross Medal ni General Douglas MacArthur. Ang Allied Intelligence Bureau o AIB ang pumili sa kanya bilang head ng espionage o pang-eespiya sa mga Hapon sa Negros noong December 27, 1942. Nakalusot siya sa Japanese Imperial Navy sakay ng USS Gudgeon o SS-211 at nakabuo ng linya ng komunikasyon sa Pilipinas patungo sa Australia, kung saan nakalap siya ng mga impormasyon at sa mga aktibidad ng mga Hapon mula sa mga unit ng gerilya na inorganisa niya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapakalat din sila ng propaganda, pagsasagawa ng mga subversibong aktibidad at pananabotahe sa mga Hapon. Naging espiya siya matapos niya makumbinsi si Major Joseph R. McMeeking na gusto raw niya makabalik ng Pilipinas. July 9, 1943, bumalik siya dula ng USS Treasure at nagdala ng mga supply at bala para sa mga gerilya. Magulo ang mga gerilyang Pilipino dahil nag-aaway-away sila para sa pwesto at nagawa ni Villamor na ayusin ito. Ngunit pinabalik din siya kalaunan sa Australia for some unknown reasons. Ngunit sabi daw, nakuha daw niya ang inis ng Chief of Staff ni MacArthur na si General Richard Sutherland. Na-disband naman ang AIB at puro Amerikano na lamang ang gumagawa ng pang-eespiya sa Pilipinas. Matapos ang World War II, bumalik siya sa Pilipinas at nagsilbing administrator ng Civil Aeronautics Board at noong 1948 ay bumalik naman siya sa Amerika. Ikilalanin ang labanan sa himpapawid ng Batangas bilang pinakakilalang dogfight sa kasaysayan ng Pilipinas. Ginawaran siya ni Pangulong Ramon Magsaysay ng Medal of Valor, ang pinakamataas na parangal na maaaring makuha ng isang sundalo sa Pilipinas noong January 14, 1954. Nagsilbi siya bilang piloto muli sa Korean War at naging intelligence officer naman o espiya muli noong Vietnam War. Namatay si Jesus Villamor sa edad na 56 noong October 28, 1971 sa Amerika dahil sa isang cancerous tumor. Mula Amerika, inilipat ang kanyang labi sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Tandaan, wala nang hihigit pa sa pagmamahal sa sariling bayan at wala na tayong uuwiang ibang bansa kung hindi ang Pilipinas. Kung kaya dapat natin ito ipaglaban at mahalin ng buong puso.